Ako po si Edmundo Sir Toti Casino, tumatakbo bilang senador sa Partido ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts in Economics sa Ateneo de Manila University noong 1979. Kumuha naman siya ng master's degree in Public Administration, major in Public Policy sa University of the Philippines. Hindi naman ako pangkaraniwang estudyante na nag-aaral at mahilig sa libro at aklat. Ako ay kumbaga lakwatsero din ng kabataan ko. Naging sarili kong kumbaga panata na ako ay hindi magsisikap magtrabaho sa ibang bansa. Bagamat tapos ang economics, ay mas nakilala siya bilang eksperto sa larangan ng information technology o IT. Wala pa kasing kurso ng computer science. At karamihan nilang pinipilian ng mga aplikante noon ay mga nagtapos ng inyero, accounting at economics. Isa na ako doon sa tatlo na napiling makapaghanap buhay o pumasok dito sa NCR Corporation. At pagpasok ko doon, sila nagturo sa amin. Sila nagtraining sa amin ng konsepto ng computers, ng programming, ng systems analysis, hanggang nakagawa na namin doon kasanayan. At doon ko na nalaman ang gawain nito ng computers. Naging presidente siya ng Philippine Computer Society o PCS noong 2012 hanggang 2013. Dahil kami nga dito yung mga eksperto sa IT, kami po ay masiglang nagsusuri at nangangasiwa, at hindi naman nangangasiwa, pero nagbibigay ng payo sa mga ibang hanay ng pamahalaan, paano iangat ang antas ng kakayanan natin sa information technology. We have guests from the... Bukod sa pagiging IT expert, ay naging mamamahayag din siya sa radyo at telebisyon. Yung aking may bahay ay nag-umpisa nga ng programa at ako'y naging kumbaga kanyang representatibo para kausapin itong mga istasyon. Mula program assistant hanggang ako na yung naging producer, anchor at program designer, nalaman ko na paano pa rin pagtatakbo ng programa. Sa ngayon ay nagtuturo siya sa Asia Pacific College ng kursong IT. Pagsasaayos sa sistema ng eleksyon ang pangunahin niyang plataporma. Nayaya kami dito, makilahok dito, makisalimuha sa Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Natuklasan namin na isa sa pangunahin nilang atikain dito pagkakampanya ay tigilan na ang malawakan dayaan sa halalan. Dahil nga dito, yan ang naging nagpaluklok sa akin. Bagamat kami po ay meron kami adikain sa pag-abante ng information technology, ay nakita namin dapat ay maging marangal, tapat at malinis itong gawaing halalan gamit ang computer. Para sa kanya, ay mas mabuti pa na bumalik sa mano-manong botohan para sa mas mabilis na paraan sa tulog pa rin ng teknolohiya. At kung sabay-sabay nilang bibilangan yun, so sa kabuuan, matatapos kagad sa'yo sa loob ng 3 oras ang transmission ng problema. Pwede mo na natin i-automate yan. Ngayon, nauuso na yung mga selfie. Pwede mo na kunan litrato, may Instagram ka, ibabato mo yan sa isang common server. Nais din niyang may maparusahan sa issue ng Dengbaksya. Paano nangyari yan? Bakit napakalaki-laki ng limpak-limpak ng pera ang ginastos dito sa Dengbaksya, sa bakunang Dengbaksya? Samantalang marami tayong mga hospital na nangangailangan ng pagbabago. Halos 7 bilyon ata ang inabot nito. So, masyadong maraming mga kaduda-duda na ito talaga ay hindi lang para sa kalusugan ng kabataan, kundi dahil sa yung pagkukuha ng salapi. Isusulong din daw niya ang paggamit ng renewable energy sources sa bansa. Ba't lagi tayo umaasa sa mga imported na raw material, din ng coal at langis na alam natin ay umaakit baba ang presyo. So kung gumagamit lang tayo ng mga libreng resources like solar, wind, hydro, or even yung sa nuclear, baka malaking pagbabawas niyan. Ngayon, pag kinalahati natin ang presyo ng singil sa kuryente, yan ay magbibigay ng puwang na pwede natin gamitin yung savings sa bawat pamamahay para ilagay ma-impok yan sa ibang gastusin ng pambahay. Biyuda na si Casino. Namatay ang kanyang misis noong 2018 dahil sa multiple sclerosis, isang sakit sa gulugon.
wala silang naging anak. Yan po yung central nervous disease. At under remission siya noon, so akala namin sa aming pananampalataya sa Panginoon ay siya'y kaya namin harapin ang kinabukasan na maging magsigla. Pero hindi pa rin naging nangyari, siya ay naging paralisado mula liig hanggang pababa. Mula 30 hanggang 51 ang rank ni Casino sa Pulse Asia Survey nitong Enero. Pagbisita sa bawat barangay ang plano niyang pangangampanya. Ang ibig pala sabihin ng makinarya, meron ka palang coordinator sa barangay na not necessarily na involved siya to any political party na kasapit sa politika. Kung hindi, siya ang mismo gagamitin mong susi para i-organisa ang mga tao para magtipon-tipon at magpulong-pulong para pagpunta mo ron, pag nagbahagi ka ng yung talakayan, nandun na sila. Ngayon, meron ka tinatawag na barangay coordinator, meron pang area coordinator, isa naman bahagi ng makinarya. Nasa ilalim ng area coordinator ay maraming barangay coordinator. Gagamitin din daw niya ang social media para maiparating ang kanyang mga plataforma. Paggagamitan ng social media. Ipakakalat na lang ng social media na ikalat na sa maraming mga mayan. Kukuha kami ng mga konting mga video na para makita nila kung ano ang ginagawa namin at ilalagay namin kung yung mga programa namin dito sa hangarin ng politika. Aasa raw siya sa donasyon ng kanilang mga taga-suporta sa partido. Hindi kami kukuha ng donasyon sa mga malalaking korporasyon o sa mga individual na makamayaman dahil ayaw namin meron kaming utang na loob. Kundi hingi lang kami ng maikling, makakonting donasyon sa mga maraming nakakarami sa mamayan, lalo ni mga overseas Filipinos, maski sa halaga ng $10 or 500 pesos, para ang aming utang ng loob hindi para sa ilan lang, kundi sa nakakarami. Handa rin daw siyang maglabas sa sariling pera sa kampanya, pero kaunti lang. Hanggang abot kaya lang ng aming bulsa at hindi lahat ng aming gastusin ay para sa halalan lamang. Ang aming talagang prioridad, ang aming panggastos sa pangsarili dahil hindi kami kasing yaman ng mga talagang datihang mga politiko na mismo sila, kung meron silang ninakaw sa kanilang mga nung sila nanukulan, kanilang konsensya na lang yun. Karapat-dapat daw si Casino sa boto ng mga Pilipino. Ang sa akin na lang dito, kung gusto nila ng bagong muka, bagong likha at bagong bibigay ng bagong anyo sa ating pamalaan at pagkaroon ng talagang isang pamalaan na tayo titingala ng maayos at itatagod ang ating bansa, isang soberano, yan ang kanyang pagpipilian. Ngayon, sa tingin nila ay hindi sila naniniwala sa ganyan. Wala na kami magagawa dyan, hindi na namin paglalaban yan dahil para kami magpapakahirap nito, sa nakakarami sa atin ay talagang suko na. Ang sa amin lang dito, hindi kami sumusuko, kami lumalaban.